Good morning! Today is Ashton's first day of second grader. Grade 2 ka na, anak? Yeah. May classmate kang Pinoy? Okay, this is the first time that you... First day pa nga lang naman. So hi guys, good morning Pilipinas kasi hapon na dito sa Canada. Kanina umaga nga ay hinatid namin si Ashton sa school kasi first day of school nila ngayon. Tapos kararating lang din namin galing ng doctor kasi pina-check up namin si Miles kaya medyo busy ang buhay. Kaya ngayon pagdating namin galing ng doctor ni Miles, dumating na rin yung aming mga Canadian passport. Tag-iisa kami, ayan. So, finally guys, no, after being Canadian ako ng 8 years, ay ngayon lang ako nakapagpa-passport. First time kong nagpa-passport ng Canadian passport kasi nag-taking ako ng aking citizenship ay 2016. So, ano na ngayon, 8 years na ang lumipas. Ngayon pala ako nagpa-passport. Kasi, hindi ko lang siya masyadong iniintindi nun kasi mayroon nga kaming miles. Alam ko hindi ako makatravel. Alam ko ma-stay ako dito sa Canada kaya hindi ko siya iniintindi. Tapos, medyo mahal din kasi noon talaga. Alam ko hindi naman ako magta-travel tapos magpapa-passport ako. Alam ko na may stock lang siya dyan. So, hindi talaga ako nagpa-passport. Kaya lang, meron kami mga ina-apply-applyan kung ano-anong mga document ang hinihingi sa amin. Kasama na nga yung passport. So, kapag may hiningi silang passport sa akin, ang binibigay ko lang lagi yung aking outtaking, yung aking certificate, citizenship certificate. Yun lang yung aking binibigay. So, parang diyahe. Kaya, noon kasi hindi rin kami makalabas. Parang, basta hindi ko siya masyadong pinagtuunan ng pansin. Tapos yun naman, ang huling passport niya ay expired ng 2018 yata. Kaya sabi ko, parang it's time na magpa-passport kami kasi lagi naman siyang hinihingi sa amin. Tapos yung namang dalawang bata, si Miles at si Ashton, ay karapatan naman nila magkaroon ng passport tsaka privilege nila, diba? Kailangan naman din talaga nila yung kanilang passport. Tapos, si Miles ang pinaka-challenging na nagpa-passport sa amin kasi nung kukuha kami ng passport picture sa Walmart, ay nahirapan kami paano siya mapipicturan ng maayos. So, papakita ko sa inyo yung clip kung paano namin siya pinapicturan. Kinalong sa ni John, ganyan. Tapos hirap na hirap siya. Hindi niya ma-hold yung head niya, yung ulo niya pumapaling sa kaliwa or sa kanan. Makakaawa siyang picturan. Tapos, yung nagpipicture, hindi rin siya sure kung ma-accept ba yung ganong anggulo ni Miles kasi hindi siya nakamulat, tapos nakalabas yung dila niya. Dito, very strict sila sa size ng picture, sa aura mo, dapat balance lahat, tas hindi ka nakangiti, mga ganun ba. Pero pagdating kay Miles, wala naman pala silang question kasi nga mayroon siyang disabilities. Pero in case sabi nung nagpi-picture, in case na hindi siya tanggapin at ipaparepeat yung kanyang picture, ay wala na kaming babayaran, o ulitin lang nila ng maayos, tas wala naman kaming babayaran. So pagdating namin sa Service Canada, wala naman silang tinanong sa amin tungkol sa picture ni Miles. Tiningnan lang nila kung sakto yung size. Kasi meron kasing mga size yung picture. Tapos kung gaano kalayo siya sa camera, mga ganon. Pero pagdating kay Miles nga, wala naman silang question. Approve agad siya. Mas may question pa nga sa akin kasi parang masyadong close up yung mukha ko. Tapos parang malaki. Malaki ang dating doon sa kanila. Pero sinukat-sukat pa nila, ganon. Tapos sabi nga nung staff doon, sabi niya, papa-approve niya muna doon sa kanyang supervisor, something na ganyan, kung okay yung size ng face ko. Tapos sabi niya, parang duda pa rin siya. Pero sabi niya, okay naman, okay na din. Sabi niya ganon.
At ayun guys, dumating tong passport namin kanina. Pero nag-apply kami nung July first week. Kaya umabot siya ng 1 month. Pero usually sabi doon sa online ay 20 business days ang aabutin, tapos plus yung mail. Siguro lampas kami ng 1 month kasi July ng first week, tapos ngayon last week na ng August. Siguro dahil marami lang talagang nag-apply ng passport. Kasi nung pumunta kami dun sa Service Canada, medyo maaga lang talaga kami, siguro mga pang-8. Pero paglabas naman namin, ang dami ng pila. Inagahan lang talaga namin. So ayun guys, nakakatuwa, basta nakakatuwa na mayroon kaming passport na ganun, just anytime na kailangan kong umuwi, in case ng emergency, meron akong nakareding passport kasi hindi ko ito naisip dati. Tapos si Miles, halimbawa naman okay na siya. So, malay natin, ma-travel natin siya sa labas ng Canada. Sana, we are hoping, no, magawa namin na ma-travel siya para magkaroon kami ng mga gala-gala sa labas ng Canada. At ayun guys, ayun. Wala lang. Sakto lang. Hindi ako masyadong na-excite magpa-passport nung pagka-outtaking ko. Kasi tinanong din naman kami noon kung gusto niyo na magpa-passport, pwede kayo magpaiwan. Or pwede na kayo mag-apply after 24 hours. Sabi niya, para nasa system na. Pero ako umabot talaga ako ng 8 years bago ko naisipan magpa-passport. Tapos ngayon, eto palang passport na to, papakita ko yung passport ni Miles. Ito yung passport niya. Takpan na lang natin yung kanyang mga info. Ayan, tingnan nyo guys yung mukha ni Ate Miles. Mamaritas ko yung ni Ate Miles. Ayan. O, diba? Naka-cute-cute niya. Sorry. O, nakadila siya. Be! Sabi niya. Pero nakakaawa kasi nga hindi niya ma-hold yung ulo. Tapos, nakakaawa. Saka mabilisan lang talaga siyang pinicturan. Pero ilang take. Tapos sabi niya namin, sandali lang muna kasi kailangan niya munang mag-rest. Tapos, nung pina-approve sa akin, sabi ko, okay na yan. Sabi ko, kaysa mahirapan siya ulit, sabi ko, okay na yan. Basta pasok na siya dun sa kung paanong anggulo, parang ganun. So, tsaka ito guys, no, ito palang ganitong mukha ng passport. Ayan. Ito pala yung bagong mukha ng passport. Nilabas lang nila ito ngayong year na to. Dati kasi hindi nasa siya, basta iba yung design yung mga old na passport. So ito yung bagong design ng passport. Tapos yung pinaka-unang page niya ay, yung texture niya ay parang kamukha ng mga driver's license dito. Plastic siya. Ayan o. Plastic. Makapal na, ayan o, plastic. Makapal na siya, page. Sabi nila, mas improve daw to. Pag inilagay mo sa blue light, makikita mo yung mga hidden features nito mga to. Tsaka, etong pages daw na to ay covered niya yung mga yung seasons dito sa Canada. Snow, tapos summer, tapos fall, tapos spring. Ganyan. Kaya, 4 na kulay siya So, ayun guys, I'm so happy na nakahawak na rin ako ng Canadian passport. Pero lang, sakto lang. Kasi hindi naman ako masyadong excited. Kasi wala pa naman kaming travel. Natutuwa lang ako na kapag halimbawa, meron kaming a-applyan na naman, aasikaso ng document, pag hiningi yung passport, namin yan. Madali ko na lang siya i-provide kasi mayroon na. Etong nag-apply kasi kami dun sa biyanan ko,
para sa ano niya, PR application, kailangan ko kasi ng passport namin na ma-provide. Kaya, ayun, parang napilitan pa nga ako magpa-passport ng ganito. Kasi nga alam, ayokong parang nakakatamad. Kasi ayun nga guys, no, nung nag-apply kami para dun sa application ng biyanan ko para sa kanyang PR application, ay isa sa mga requirements doon yung na-provide mo yung passport, ganyan. Pero meron namang alternative yung ano pa rin, citizenship certificate. Pero siguro kailangan na rin talaga namin magpa-passport. So ito yun, nagpa-passport na lang kami para pag hiningi nila at kailangan, so madali ko na lang siya i-provide. Hi, April! Thank you so much! Thank you! Hi, Balonglong! Ha? It's not Daddy! How's my balong? How's my balong? Good? How's school? It was really good. It's really good? You like school? Did you enjoy school? Love you. Make sure to walk on your shadow. Oh my goodness. Ang itim niya. Naglaro kayo sa labas? You say hi to my vlog. Hi, vlog.